very simple needs ang hinahanap ni Eman. Shorts. One day if I get rich, I will go bonding with you. Oo, talaga. Thank When I visit you. Manila, Sa gitna ng mabilis na pag-angat ni Eman Bacosa, bilang bagong mukha sa entertainment at sports, may isang tao na hindi inaasahang magiging bahagi ng landas niya, si Dr. Ravitsky Bello. Nagsimula ang lahat sa isang napakasimpleng detalye na hindi mo isiping tatama sa damdamin ng publiko. Yung kwento ni Eman na 6 na taon niyang ginagamit ang isang pares na lumang boxing gloves, 6 na taon ng ensayo, 6 na taon ng pagsusumikap at 6 na taon ng pagtitiis, gamit ang gamit na dapat matagal nang napalitan. Pero sa halip na magreklamo, tinanggap niya ito ng tahimik at doon nagsimulang umikot ang pagbabago. Doon nahatak ang atensyon ni Dr. Bello, hindi dahil sikat si Eman, hindi dahil anak siya ng boxing legend na si Manny Pacquiao, kundi dahil may isang kabataan na nananatiling simple sa likod ng magulong mundo, isang batang may pangarap na hindi nagyayabang sa social media, isang batang hindi humihingi pero marunong magpahalaga. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video ito, kaibigan. Huwag mo na rin kalilimutang mag-subscribe dahil napakalaking tulong na ito para sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Isang araw, walang announcement, walang event, walang media. Bigla na lang kasama ni Dr. Bello ang pamilya ni Eman. Si Joanna ang kanyang ina, si Sultan ang kanyang stepfather, at si Eman mismo. Nakangiti pero halatang nahihiya sa spotlight. Dinala sila ni Dr. Bello sa isang shopping trip na parang eksena sa isang pelikulang Pinoy. Doon nagsimula ang sunod-sunod na sorpresa. Bagong gloves na pang-pro, training shoes, protective equipment, supplements, gym outfits, at isang relo na hindi karaniwang ibinibigay basta-basta. Hindi ito pagpapakita ng kayamanan, hindi ito pagmamayabang. Isa itong simpleng pag-appreciate, isang yakap para sa batang gusto niyang tulungan. At dito na umingay ang internet. Wala pa sila sa dulo ng shopping. Pero sa comments pa lang may mga tanong na, bakit espesyal si Eman kay Dr. Bello? Bakit ganito kalaki ang suporta? Hanggang saan aabot ang generosity niya? At syempre dahil likas tayong Pilipino, pati bahay kaya, hindi ito sinimulan ng chismis. Hindi rin ito gawa-gawa ng fake news. Galing ito sa fans. Mga fans na sanay makita si Dr. Bello na tumutulong ng sobra. Mga fans na kapag may nakitang batang deserving, lalo na galing sa mahirap, ang unang tanong, ano kaya ang susunod? Sa totoo lang, hindi naman literal na bahay ang iniisip ng tao. Ang hinahanap nila ay simbolo. Simbolo ng bagong simula. Simbolo ng tahanan. Simbolo ng safety para kay Eman na ilang taon nagtiis, nagtrabaho at hindi nagreklamo. Kapag sinabi nilang bahay, ang ibig nilang sabihin ay may nagmamahal sa bata, may nag-aalalay, may gustong mag-angat sa kanya. At kapag pinanood mo si Dr. Bello habang kausap si Eman, hindi mo makikita ang glitz ng showbiz. Makikita mo ang isang nanay, isang taong may malasakit, isang taong humanga sa kabataang hindi humihingi, pero karapat-dapat tumanggap. Makikita mo ang koneksyon na hindi dahil sa pera kundi dahil sa puso. Kaya hindi na rin nakapagtataka na tuwing pinag-uusapan ng suporta ni Bello, lagi ang tanong, hanggang saan ang kaya niyang ibigay? May mas malaki pa bang plano? Ano pa kaya ang nais niyang ihandog kay Eman? Hindi dahil humihingi si Eman. Sa totoo lang kabaligtaran, dahil sobrang humble si Eman, mas lalo siyang gustong tulungan. Walang may alam kung ano ang kasunod. Walang script ang buhay. Pero isang bagay ang siguradong malinaw. Hindi pangkaraniwang tulong ang ibinigay ni Dr. Bello at hindi pangkaraniwang bata si Eman. Hindi ito PR, hindi ito para sumikat. Genuine kindness ito. Kaya yung tanong na bibigyan ba siya ng bahay? Hindi tanong ng pag-uusisa. Tanong ito ng pag-asa. Tanong ng mga Pilipinong gustong makakita ng kwento mula sa kabutihan. Tanong ng mga taong gustong masigurong may magandang kinabukasan, si Eman. Hindi dahil deserve niya ang bahay, kundi dahil deserve niyang maramdaman na importante siya sa mundo. At kung dumating man ang araw na may mas malaki pang biyaya, hindi na tayo magtataka. Dahil minsan yung mga pinakatahimik sila, yung pinaka-blessed. At sa kwento ni Eman, kahit hindi natin alam ang next chapter, malinaw ang isa. Unti-unti na siyang minamahal ng mga taong hindi niya inaasahan. At yung ganitong pag-angat, mas malaki pa sa anumang bahay.
Kapag pinapanood mo si Eman habang sinusubukan niya ang bagong gloves na bigay sa kanya, makikita mo ang isang bagay na bihira sa kabataan ngayon. Yung hindi dahil kinakabahan siya, kundi dahil hindi siya sanay na binibigyan. Yung ngiti na halong tuwa at hiya. Yung awkward smile na parang nagtatanong kung deserve ba niya ito. Dahil sa loob ni Eman, sanay siya sa simple sa limitadong gamit sa walang sponsor. Ang daming taon na wala siyang bagong gear. Wala siyang sumusuporta. Kaya ngayong may taong nagbibigay, di niya alam paano mag-react. At ito ang nagustuhan ng tao. Hindi siya entitled. Lumaki siya sa sipag. Kaya ang tulong nagiging inspirasyon. At dahil doon, mas lalo siyang minamahal. Samantala si Dr. Abelo, makikita mo ang genuine joy habang pinapanood siyang gamitin ang mga bagong gamit. Hindi ito para sa camera. Hindi ito para sa vlog. Makikita mo ang pagiging nanay, yung saya ng pagbibigay. Marami na siyang tinulungan. Politicians, celebrities, influencers, ordinaryong tao. Pero kadalasan ang tumatama sa puso niya ay hindi yung sikat, kundi yung simple, humble, marunong magpasalamat. Yung may kwento ng hirap bago umangat. At dito bumagay si Eman. Parang nakita ni Dr. Abelo sa kanya ang batang hindi dapat pabayaan. At pati netizens ganun din ang nakita. Kaya ang usapan ngayon, hindi na lang tungkol sa shopping o gear, kundi sa mas malalim na tanong. Ano ba talaga ang nakita niya kay Eman? May nagsasabi na na-touch siya sa faith ni Eman. May iba nagsasabing dahil close siya sa pamilya Pacquiao, kaya natural lang. Pero karamihan naniniwala sa simpleng paliwanag, kindness. Yung tulong na walang kapalit. Yung generosity na hindi kailangan i-post. Yung kabutihang mula sa puso. Kaya nung nag-viral ang video ng shopping, nagtanong ang mga tao, paano kung may mas malaki pang plano si Dr. Abelo? Hindi dahil may leak. Wala, pero dahil ganun kalakas ang kindness na nakita nila. At syempre dahil likas tayong creative, may tanong, may house and lot ba? Kaya naglabasan ng TikTok edits, YouTube theories, Reddit discussions. May nagsasabing baka tutulungan si Eman sa branding or skincare. May nag-theorize na baka magkaroon sila ng mentorship documentary. At meron ding nagtatanong kung may property bang nakaabang. Pero ang totoo, walang nakakaalam. At doon nagiging exciting ang kwento, yung unpredictability, yung what if energy, yung realidad na hawak lang natin, ang mga nakuhanan ng camera. Isang batang masipag, isang inang proud, isang stepfather na supportive, at isang celebrity doctor na parang pamilya kay Eman. At kapag pinapanood mo sila, hindi ito parang donor at recipient. Hindi rin influencer collab, para itong warm mentorship. Parang anak, tara bili tayo ng gamit para mas gumanda ang future mo. At habang pinapanood si Eman na sinusubukan ng bagong gear, yung mukha niyang nahihiya pero excited, doon nasabi ng Pilipinas, may future ang batang to, parang may parating pa. Hindi dahil sinusukat natin ang generosity ni Belo, kundi dahil kapag ang bata ay magalang, mabait at humble, may mga taong gustong itulak siya pataas. At ngayon hindi lang si Manny Pacquiao ang sumusuporta. May GMA Sparkle, may fans at ngayon may Vicky Belo. Kaya kahit tanong lang, kahit imagination lang, nagiging viral. Dahil sa kwento ni Eman, hindi imposibleng isang araw may mas malaking blessing pa. Sa huli, hindi tungkol sa bahay ang tunay na kwento, kundi tungkol sa isang batang tahimik na lumalaban sa buhay at isang taong may mabuting puso na nagsabing, halika, tutulungan kita. Ang tulong ni Dr. Abelo ay hindi lang material. Simbolo ito na may mga taong nakakakita sa pagsisikap ni Eman. May mga pusong naniniwala sa kanya. May mga pintong bumubukas kahit hindi sila obligadong buksan. At kung ganito ang simula, natural lang abangan kung ano ang kasunod. May nangyaring simple pero napakalaking bagay. Pagkatapos ng shopping day nila, may mga moments na hindi sinama sa unang upload. Mga candid shot, mga sandaling hindi scripted. At dito mo makikita ang totoong dynamics nila. Si Eman tahimik pero masaya. Si Dr. Abelo, nakangiti ng totoo, hindi pang camera. Yung vibe nila parang matagal nang magkakilala. May isang clip pa nga na kumalat kung saan si Eman ay parang hindi mapakali. Habang sinusukat ang bagong gear, hindi dahil hindi kasya, kundi dahil hindi siya sanay na may taong naglalaan ng oras para sa kanya ng ganito. At lahat ito nagsimula sa isang lumang gloves na 6 na taon niyang hindi pinalitan. Isipin mo yon.
Isang simple at quiet na kwento, naging tulay sa mas malaking pagbabago ng buhay ng isang bata. Ikaw, ano ang masasabi mo sa videong ito? Ibahagi mo naman ang iyong komento sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan yan. Huwag mo na ring kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.